Good morning guys! Kamusta kayo? Ayun! So ngayon magluluto tayo ng corned beef balls. Ayan ang mga sangkap natin. Corned beef, sibuyas, itlog, mais, at harina. So ngayon na nga, naghihiwa pa lang ako dito ng sibuyas. Tatadtarin ko lang to ng mga maliliit. Actually, maganda kasi pag maliliit, pag mga ganyang halo-halong klase mga ulam para hindi nakikita o kaya mag-incorporate ng maayos yung mga sangkap nyo dun sa mga ihahalo nyo pang mga iba pa. So ito, nagbukas na ako ng dilata ng corned beef. Kung hindi nyo nalalaman, ganun ang tama pagbukas ng dilata, nakahiga, hindi pa tayo yung can opener. So bagong natutunan, nilagay ko na nga pala yung mais at saka yung sibuyas. Sinabay ko na rin yung harina at itlog. Nilagyan ko rin ng paminta at asin para sa aking panlasa. So hahaluin ko lang ito hanggang sa magsama-sama na yung mga sangkap natin. Kinamay ko, kaso napag-isipan ko masyado malagkit. Kaya gumamit na ako ng sandok. Yung plastic para dumudulas. Alam niyo yun? So, ayan, dinagdagan ko na rin ng konting tubig kasi sobrang lapot. So, halo lang tayo ng halo dito hanggang sa maghalo-halo na ang mga sangkap. Pagkatapos niya, nagpakulo na ako ng mantika. Para kung malaman kung okay na ang init ng mantika, sinawsaw ko yung chopstick. At nung kumulo yung chopstick, okay na yun, ibig sabihin. Ayun na nga, nilagay ko na yung unang batch. Tapos hinango ko rin pagkatapos maluto. Ayan ang unang first batch natin. Una na, first pa. So, ayun. Napag-isipan ko, medyo mamantika. Kaya nilagyan ko na rin ng tissue sa ilalim para masipsip yung mga mantika na excess. So, ayan. Prito-prito lang. Pa-check-check pa ng kulay kung luto na ba o hindi. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano malalaman kung luto na ba yung niluluto nyo o hindi pa. O dito, kakalagay lang natin ng corned beef balls natin na hilaw pa. So, ayan, makikita nyo, matindi yung pagkulo niya. Ibig sabihin, hindi pa luto yan. Pero habang kumukulo yan, nababawasan yung mga bula niya. Makikita nyo rito na isa-isa na lumulutang yung mga corned beef balls na niluluto natin. Pero since malakas pa yung kulo niya, pakuluan pa natin. So, dito, niyayabang ko lang yung aking chopstick na nabili ko sa Daiso. Maganda yan, mahabang wooden stick. So, yan yung ginagamit natin pag nagluluto tayo ng mga Japan-Japan. At saka pag mga magagaang lang naman yung kailangan hanguin. Para madali lang linisin. Kasi kapag yung ang ginagamit ko yung pangsipit, minsan mahirap linisin kasi dumidikit yung mga ari-arina doon sa mga dulo-dulo. Kanina nga pala, pinabili ako ni Mrs. ng carrots. Pangkain ng aso, pakukuluan lang yon. Tapos hahalo sa pagkain nila. Kaso walang tindang gulay yung nagtitinda ng gulay. Ano ba yun? So, ayun, pandesal na lang ang nabili ko kanina. Malunggay pandesal yan. 5 pesos nga isa niyan, mahal na, ang liit-liit. Dati, 2 piso lang. May mabibili ka ng pandesal na malaki-laki. Ayun, ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Mabuti pa ang pandesal, nagmamahal. Sana all. Hindi, joke lang. Sa totoo lang, talaga nagmamahal ng mga paninda ngayon. Sana pati yung sweldo natin tumataas para makasabay tayo sa mga pamilihin, no? Sana lahat tayo happy lang. So, ayun. Ito na ang ating finished product. Ang ating corned beef balls. So, meron ba makakapagsabi sa akin bakit tinawag na corned beef? Ang corned beef, wala namang corn. So, ito, ilagyan natin ng corn. Ayan. Yummy yan. Bali kanina may natira tayong corn. So, gagawa tayo ng sauce or gravy para hindi masayang yung natira nating corn. So, ayan. Nilagyan ko lang ng butter. Nilagay ko yung harina. Hinalo-halo ko hanggang sa maging malapot. Kaso, nasobrahan yung pagkalapot at naparami yata yung aking harina. Dinagdagan ko lang ng tubig. So, ayan na. Nahalo ko na nahalo. Nadagdagan ko na rin ng tubig ayon sa tamang consistency.
So, ayun, halo-halo lang hanggang sa lumapot ang ating gravy. Nilakasan ko na rin yung apoy dyan para kumulo na agad kasi medyo nababagalan ako sa pagkulo eh. Inilagay ko na rin yung natira nating corn. So, ayan, halo-halo. Malapot na, kumukulo na rin. Para na ang sarap, no? Sino ba dito yung kumakain sa KFC na akala mo yung gravy ay sabaw? Parang sinigang o nilaga. Ako kasi ganun eh. Sinasabaw ko yung gravy doon sa aking chicken. So, ayun na nga. Ayan ang ating finished product. Ang ating corned beef balls. Tikiman time na! So, eto, alam nyo kasi gusto ko maging mukbangers. Kaso, tignan nyo naman ako. Yummy! Lala. Patay gutom ang dating ko. Hindi ako mukhang mukbangers. So, magpa-practice muna akong magmukbang-mukbang. Ayan na. Pinataste test ko na lang sa aking misis para magkaalaman na ang totoong husga ng ating nilutong corned beef balls. Bigyan natin siya ng konting talk time para sa kanyang. Ayan na, sikat ka na. Nakasama ka na sa vlog ko, ha? Ayun lang. Bye-bye!